Magandang umaga mga ka-ICDEC. 9 o'clock is ICDEC Hour. Welcome po sa ika-4 na episode. Isa na namang episode ng Usapang ICDEC, Kwento at Talakayan. Jomel Florendo po ang inyong host. Ngayong episode, mas makikilala natin ang mga opisyal dito sa ICDEC at aalamin natin ang mahalagang papel nila sa tagumpay ng ating kooperatiba. Kaya handa na ba kayo na ma-inspire sa kanilang mga kwento at mga malasakit bilang mga pinuno? Kaya siguraduhin po nating manatiling nakatutok dahil tiyak po akong puno ito ng kaalaman at inspirasyon para sa ating lahat. Kaya tara at sabay-sabay nating kilalanin at tuklasin ang mga kwentong liderato at serbisyo ng ating mga espesyal na bisita. Kasama po natin ang isa sa mga miyembro ng Board of Directors, Director Rodel Avellano, at ang member ng Social Audit Committee, Ma'am Aileen Tenerife, at syempre, ang member ng Education and Training Committee, Ma'am Marie Cris Miras. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ayan. Maraming salamat po sa inyong time sa pagpapaunlak po para maging bisita po natin dito sa ika-4 na episode ng ICDEC Hour. Siguro po ay hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, atin na pong sisimulan ang ating pagkukwentuhan. Ang akin pong unang tanong, paano po kayo naging opisyal o officer ng kooperatiba? Ano ang naging proseso na dinaanan po ninyo? Sige po, Ma'am Aileen. Last year, 2024, may dumating sa aming bahay na may dala siyang invitation na kung saan ay binibigyan ako ng pribilehiyo na kumandidato sa ICDEC. At sa aking pag-iisip, nung matanggap ko ang sulat na iyon ay matagal na rin akong member ng ICDEC. Kaya naisip ko na ang magandang serbisyong ibinibigay sa akin ng ICDEC ay aking ibalik. Kaya nagdesisyon ako na kumandidato sa ICDEC. Sige po. Salamat po, Director. Ako naman po May dadagdag ka po. Ako naman ay nagsimula sa committee muna, Mhm. sa audit committee. Sumunod dito ay parang natapos ko lang yung isang termino. Inirekomendan ako na tumakbo for board of directors. Siyempre pinag-isipan ko naman muna. Gusto ko muna sanang enjoy yung pagiging member ng audit committee. Pero ayun, nandito tayo as board of directors. Salamat po, Ma'am. Bale, sa amin po palang tatlo akong pinaka medyo nauna-una. Dahil last 2021 po, nang makatanggap po naman ako ng tawag, na ako daw po yung isa sa napili na ma-appoint bilang Education and Training Committee. So, syempre po, bago ako umuo kasi po, wala po akong, hindi ko na, kumbaga po ako yung zero sa ganitong, sa ganitong papel. Tinanong ko po sa kanya kung ano yung mga rules and responsibilities. So, nung maintindihan ko naman po siya, ako naman po yung agad na umuo dahil wala naman po akong pinagkakaabalahan nung panahon na iyon. Kaya po, tinanggap ko po na maging isang member ng Education and Training Committee. Sige po, salamat po. Pero syempre, meron po bang nag-joke? Katulad nga po, may nagsabi po sa inyo, or talagang it's about time na tumakbo na sa isip ninyo ay parang panahon na para maglingkod? Meron po bang nag-joke? Sige po. Meron akong, bago akong pumasok sa audit committee, officer na kasi dito yung aking isang family member na. Sabi niya ay nangangailangan daw ng mga bata na officers. So, tinry ko, pinagbigyan ko yung tawag na yun. Tapos, ayun, sinuwerte naman tayo sa audit committee. And during my 2-year na stay sa audit committee, didiretsuhin ko na po si ang ating pong chairperson, Father Francis Bilo. Sabi niya, try mo, kailangan kita doon. Yun yung naging last parang decision making sige na nga. Although meron ng ibang mga lumapit or nagsabi, pero nung si
Father po. father na mismo ang tumapik sa balikat ko. Mm. Yun ako. And sabi niya, itry mo. Kasi kailangan kita doon. Kailangan ka namin doon. But yun na yung naging breaking point na, sige po, itatry ko. Yun lang. Sige. Ikaw po naman, ma'am. Sa akin naman ay, ang katotohanan ay wala akong knowledge about maging Officer po. officer ng Mm. ICDEC. Kaya noong magbubutuhan na, parang ipinag-pray ko na lang na, Lord, ikaw na po ang bahala kung ano yung maging result, kung matalo man ako or manalo. Siguro po yun ang kalooban mo. At the time nga nung magbutuhan na, ay ako ay kulelat. Pero sa kabutihang loob ng ICDEC, na nakita niya na talagang siguro dahil sa tagal ko na ring member, ay ini-appoint ako nila. Ang aking kumandidato ako sa audit and inventory, pero inilagay nila ako sa social audit committee. Mhm. Kaya yun yung napakagandang nangyari sa buhay ko, na ang ICDEC pala ay hindi lang sa miyembro tumutulong, kundi sa komunidad din na hindi miyembro. Kaya mas nadagdagan yung kaalaman ko. Sige. Salamat po. May didiretso po. Bali, ang dadagdagan ko naman po doon sa akin po naman, noon po may mga pro meeting pa. Kung po kayo kasasali. Sa amin po sa Tungguhin ay may pro leader. So siya po yung talagang kumbaga po, sinabihan na niya akong wala daw naman po akong ginagawa. Ako daw naman po tapos ng education. So kahit pa paano kaya ko daw po naman siguro i-facilitate ang pagpapamiting. So sabi niya, iti-train niya ako. Kaya po kada pa purok meeting noon, ako po inadoon. Kumbaga po akin na rin tinitingnan. Hanggang sa nawala na nga po si purok, yung mga purok leader po wala na. And then yun na nga po, parang naano akong, nung nga po ako'y nakatanggap ng gano'n, ay sige na nga, ito na siguro yun. Na kung hindi man ako sa purok meeting, purok leader, siguro dito na ako sa EDCOM. Talaga, kumbaga, ilalagay. At yung po'y bukas sa kalooban kong tinanggap naman talaga. Parang sign po, han eh. Yes. It's a sign. Pero syempre po, pagka may mga itatalaga po tayo mga opisyal, siguro po ay meron po tayo mga qualifications na hinahanap ang ICDEC or mga skills. Ano po kaya yung mga qualifications na yun or skills? Sino po kaya? Sir, sa akin, nakita ko yung member in a good standing. Mhm. Kapag ikaw ay member in a good standing, nakita ko na binibigyang pansin ni ICDEC, nabigyan ka ng pagkakataon upang makapaglingkod sa kooperatiba at sa bawat miyembro. Mhm. Yun ang nakikita ko kung bakit. Yun po yung isang qualification. Yun yung Dapat qualification na dapat member in good standing po yung tatakbo. maging member in good standing ka para maging Kandidato po, han eh. kandidato sa ICDEC or sa kooperatiba. Sige po. Director po, may dadagdag ka po. Bago ko sagutin yung tanong mo na about qualifications, siguro ay maswerte lang ako dahil meron akong background sa, galing kasi ako sa private na corporation. So, nagsimula din ako from rank and file to hanggang sa makarating din ako ng isang department head. And then nung naging department head na ako, parang lagi na rin akong kasama sa mga executive na meetings, mga aming vice president at lahat ng mga director. So, as board of director, kung sa qualification, syempre dapat ay yung board of directors ay aside from this sa mga officers na kasama niya, talaga mag-i-exhibit ng kailangan i-meet niya yung minimum na requirements na isinet sa atin ng CDA. Tapos ay yung kung ano yung nasa ating policy. So, pag na-meet natin yung qualifications na iyon, ay dapat marunong din tayo na na mag-articulate nung yung mga naiisip natin o gusto natin na maging improvements sa ICDEC. Marunong tayong ng decision making, marunong tayong kaya nating ilabas yung ating suggestion sa isang maayos na paraan. At
dahil tayo naman ay parliamentary procedure, dapat Mhm. marunong tayong igalang natin yung magiging desisyon ng Majority po. majority ng ating mga board of directors. So, Mm. yun dapat ano lang, minimum lang na qualifications. Hindi naman tayo naghahanap ng mataas na qualification. Kasi meron na talagang mga nakaset na rules and mga qualifications ng CDA. At saka tayo as established na cooperative dito sa Northern Quezon. Sige po ma'am, meron ka din po. Bali, sa aking pong pagkakaunawa na ang sa requirements or qualification, bukod po dun sa sinabi ni At Aileen na yung pong mix, ay talaga pong kasama din po dun nga sa pinagbabasihan kung tayo po ay nagpapatronize ng ating mga services. Kasi po kung halimbawa naman po tayo member kasi medyo, kumbaga po tayo hindi masyadong ganayon sa, yung nga po, kaakibat ng mix, ay siguro po hindi rin tayo makikita ni ICDEC na ito ay, hindi naman po sa yung, alam niya. Kumbaga po yung responsibilidad, gano'n. Dapat po kasi responsable Mhm. ang magiging isang officer. Kasi po, kung hindi po manggagaling sa iyo, paano mo rin po naman iaano sa iba na maging responsable? Sige po, salamat po. So bali, kitang-kita ko naman po, lumitaw po sa inyo sa mga sagot po ninyo yung skills, yun nga po, decision making, kailangan member in good standing, at syempre, responsable po, hani. So dito naman po sa mga, dako naman po tayo dito sa mga benepisyo or mga advantages po pagdating po bilang isang opisyal po ng kooperatiba. Ano po yung natatanggap po yung benefits or mga may advantages po kayo? Sige po, kanino po tayo magsisimula? Sa akin inyo na sir. lang po. Kapag ikaw ay naging member ng isang kooperatiba or dito sa ICD, doon mo unti-unting nalalaman na napakahalaga pala na ikaw ay active sa lahat ng mga activities or sa lahat ng mga implementation na ginagawa ni ICD. Katulad ng, yun, kumandidato ka. At doon sa pagkandidato mo, doon mo na lamang may mga trainings pala. May mga seminars pala and mga meetings na doon mo makikita na ang mga seminars, meetings na ginaganap ay hindi lang sa cooperative makakatulong, kundi sa sarili mo at sa pamilya mo. Katulad nga po yung ginagawang kandak ng Cooperative Development Authority. So yung lahat ng mga batas nila, na dati wala akong kaalam-alam, doon ko nalaman at napakinggan. Tapos yung mga seminars na kailangan pala nating tumulong sa komunidad, nakita ko rin na kailangan pala ng mga sa audit, makita ang mga ginagawa sa loob ng cooperative. Dahil kung ito man ay namamali na, mayroong isang kaagapay ang management na galing sa officers na nakita kong isang advantage. At hindi lang iyon, mayroon pang sweldo pala. Akala ko libre. Akala ko walang bayad, pero tingnan mo may kaalaman ka nang nakuha, pinayaran ka pa. So kaya sabi ko, ay, ang ganda pala talagang maging isang Officer. ng cooperative. Sige po, salamat po. Masaya. Sige po, halatang-lata pong masaya ka po. Ano? Sige po, Director po, meron sasabihin Sa ka po. akin naman, totoo po, meron pong may per dime ang mga officers natin. May per dime, pero more than po dun sa per dime, I think yung mga benepisyo ay, unang-una po ay bilang officers, kami po yung nakakaalam ano ba yung mga updates or latest sa atin sa kooperatiba, sa ICDEC. And then, ayan po, meron pong mga trainings provided, ano po, yung either provided ng CDA or ng ating pong mga partner na cooperatives, na we gain more po doon sa mga trainings na yun. Talagang kailangan ibalik yung mga natutunan natin doon, ibalik natin sa ICDEC. And siguro po isa pang benepisyo na para sa akin, isang malaking bagay ay yung pong tayo ay yung pong boses natin, yung nadidinig, yung ating mga suggestions ay
marinig o mapagdesisyonan na ay ito pala naman ay bakit hindi natin try, makakatulong pala para sa ICDEC, para sa paglago ng ICDEC. So yun po, yung marinig yung ating suggestion o para mapakinabangan ng ICDEC ay isa pong para sa akin isang napakalaking Benepisyo po. benepisyo po. Salamat, ma'am. Katulad din po ng sabi ni At Aileen, tsaka po ni Director Rodel, yun nga po yung isa sa mga noon po hindi ko rin alam na may galangang per dime. Nalaman ko po after a year na, nung sabihin ko na withdraw. So, kaya pa hindi ko alam na may ganon. Edi syempre po, ako po yung mababaw na tao. Ako po yung mababaw ang kaligayahan. Pag po ako nakakatanggap ng ganon ay sobrang grateful po talaga ako. Isa po yun sa benefits. Tapos pangalawa nga po yung sinasabi ni Director na yung sa mga seminar. Lalo po kami po ay nasa EDCOM. Halos ay kami po ang kasama sa pagpapacilitate sa pagpunta po namin sa mga iba-ibang lugar. Pag po kami nagpapa-ownership, yan pong ownership 2, diyan pinaririnig namin ang boses na kumbaga po para sa amin, kumbaga po benefits ko po, benefits din po ng ibang member na instead po na sila pupunta sa opisina. Kasi po yung iba po talaga hindi ay para po nahihiya. So pag po kami lumalabas, naririnig po namin yung mga suggestion nila, yung mga tanong na amin po siyang ninonote, amin pong iniipon para po masabi naman namin sa management at di para po kumbaga para sa kanila sila pala'y pwedeng lapitan ng ganun, hindi pala kailangan mismong staff ang puntahan. Kaya po parang para sa akin, sobra po ako natutuwa ng ganun kahit po hindi kami totaling as in staff ni ICD, kami po yung mga officers, para po nagkaroon po kami ng parang mas malaking pakinabang para sa kanila na ay pwede sa kanila magsabi dahil sigurado makakarating sa management. Yun po ang mga benefits na para pong nakakukuha ko hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin po nararamdaman yung benefits na yun. Sige po. Siguro po ay hindi ko na kailangang elaborate at napakaganda po ng mga sagot po ninyo. Paano po ninyo nararamdaman ang impact ng inyong role sa mga miyembro at komunidad? As a social audit committee officer, isang napakagandang pribilehiyo na maipakita mo sa mga members na ang cooperative pala ay hindi lang basta tumutulong sa kanyang mga miyembro, pati sa mga hindi miyembro sa pagbibigay ng mga sa komunidad. Katulad na lang yung ginawa naming Feed for the Future. And then, Palugaw noong simbang gabi, may kasamang pandesal. And then, lastly ay nagkaroon kami ng laboratory. Yung eye check-up at saka yung blood chemistry. Na kung saan ay nabigyan ng pribilehiyo ang mga miyembro ng 50% discount. At doon ko naramdaman, doon ko naipapakita sa mga hindi miyembro, sa mga miyembro, na talagang ang ating kooperatiba ay pusong kooperatiba. Sige po, salamat po. Sino na po ang kasunod natin? Si Director po. Director. So kami naman sa board, so we set policy and guidelines sa yung sa decision making, doon kami nakapokus. So the fact na yung ating cooperative ay magandang performance sa mga nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan. So palagay ko yung mga decisions na ginagawa, yun yung nagiging Malaking impact po. impact. So siguro naman wala namang makakapagsabi na nagkukulang o mali yung ating ginagawa. Nasa tamang tayo direction kung yung ating mga policy ay naaayon din sa ating objective ng ating cooperative. Sige po, ma'am. Bali sa akin naman po bilang EDCOM, ang nararamdaman po namin yung impact talaga ng pagiging mga kaming officer ng EDCOM ay yung pong pagbibigay nga namin ng mga training. Doon po namin doon namin nakukuha yung mga recommendations, yung mga suggestion nila na hindi nila masabi syempre po
pupunta pa sa opisina para sabihin, kumbaga pag po kami lumalabas na, doon na po. Yun na po yung parang right timing nila na, ay pwede po kami magtanong gana-gana. Hindi kami naman po, sige po atin pong isusulat at atin po ito ipapaabot sa management para naman po, kumbaga po para sa amin, hindi naman po, kumbaga mabaliwala sila bilang member dahil po, di nga sila kapag tanong. Kami na po yung nagiging daan nila, yung po yung nagiging impact namin, kami nagiging daan ng ating kapwa member para makarating sa management yung kanila po mga gustong iparating. Sige po. So ito namang sunod na mga katanungan ay mga karanasan po ninyo nung kayo po ay sa loob ng inyong panunungkulan. So magbigay po tayo kahit isa lamang yung pinaka-memorable experience po ninyo bilang opisyal. Ika na po ang Ako naman, sa social audit, akala ko noon, kapag ikaw ay kumandidato at ikaw ay natalo, totally talo ka na. Pero sa parang sobrang hindi ko malilimot na pangyayari sa aking buhay na dito sa cooperative na pwede ka palang i-appoint. Kapag nakita ka nila na, may kakayahan ito. Kaya, nadagdagan yung confidence ko. Kaya, parang kahit tumanda na ako or hindi ko yung malilimutan na naging officer ako, na ini-appoint ako. Yan po ang napaka-memorable sa aking buhay dito sa ICD. Sige po. Salamat po, ma'am. Director, sige po. Memorable na Experience po. Yung tayo ay ipinapadala sa mga iba't ibang lugar para sa seminars or trainings or mag-represent ng ating cooperative dun sa mga forum or symposium ng mga cooperatives. So, memorable dahil kagaya nung parang doon ko lang na experience yung mga ganong yung mga ganong instances yung papadala ko sa malalayong lugar na ito po ay sponsored ng ating mga partner cooperatives or mismo ng ICDEC po. All expense paid nga po. Tapos po ay din naman sa aming performance ng aming task nung nasa audit ako or kahit ngayon sa board. Memorable din yung mga times na yung parang yung kailangan nyo mag-decide sa isang bagay, then you will express your opinions or your kung ano yung saloobin mo sa isang particular na issue. And then sometimes merong magsasabi sa'yo na, tama ka. So parang yung hindi mo naman ini-expect na kunin yung ikaw yung maging majority pero dahil naniniwala siya dun sa prinsipyo na pinanindigan mo, edi parang naging na kayo, naging one voice kayo nung dahil dun sa sinabi mo na sa palagay nila ay tama. Yun. Ano pa ba? Kasi syempre yung pag pumapasok kami ng sa audit committee, pag pumapasok kami ng office, para bang yan na yung mga auditor. So lahat po ay parang galit-galit muna tayo dito yung mga auditor. So syempre parang Gahanap ng mali. Maghanap ng mali. Nakakatakot po yun po yun talaga yung task ng number one duty ng audit committee. Yun, siguro yun yung mga ilan sa hindi ko makakalimutan. Talagang kahit ngayon kahit nasa board na ako, basta pumasok ng parang listo ba lahat ng mga officers? Ba't nasa utak ko pa rin? Ay, wala naman po. Magbabayad lang naman po ako ng loob. Hindi naman po ako Nakakatuwa po. mag-audit or So yun po, mga nakakatuwang experience, memorable po para sa akin. Sige po, salamat po, Director. Ma'am. Bali sa akin po naman ay yun pong noon tapoy noon ay para di pa naman po nga nakakaranas sa mga pagpapasility. Although nakakapagsalita man po pero hindi totally nagpapasility.
ay ang pinaka-memorable po sa akin, unang-una nga po, yun po, katulad, talaga po laging katulad ng mga sinasabi nila. Pag po papasok sa opisina, may meeting po ngayon. Magbabayad po ng loan lang. Ay talaga akala po laging di meeting. So di, syempre po parang nakakatuwa naman, lalo na po sina Kuya Gardan. Tapos po yung isa pa po, yung pong unang pagka-appoint po sa akin bilang EDCOM, yung po nakasabak agad sa leadership. Seminar na talaga pong totoo lang, ako po yung nangangapa. Pero talaga pong walang ubos ang aking tanong kay Miss Ai at talaga pong hindi naman po pwedeng sumabak ng abay baka yung aking pangunawa ay nakaisala. Dapat po yung laging konektado kay ICDEC ay hindi po talaga pong ako ay laging tanong yun po hindi ko malimutan at first time. Tapos ang mga kaharap mo kaya nga po leadership seminar yung po mga tatakbong officer ay talaga pong makita mo po yung mga may teacher, may ganito. Pero talaga pong ako po ay tuwang-tuwang pag pala nasimulan mong ganay-unay, kahit pa paano parang masasanay ka rin po. Dahil po ako nga po ilang taon na rin EDCOM. Kaya po parang talaga po hindi ko malilimutan. Wari ko po kahit po ilang taon uli. Ay talaga po yung napasok sa isip ko yung leadership seminar na unang yun po ang memorable para sa akin. So tayo po kanina ay nagsimula sa masasaya ninyong experience. Ngayon naman po yung mga challenges. Siyempre hindi naman po ito nawawala pag ikaw po ay nanunungkulan. So ano po yung mga challenges na na-encounter po ninyo at papaano po ninyo ito nalampasan? Challenges po, dahil po kami nasa training nga po, doon naman po lagi talaga nagkaka-challenges. Kung halimbawa po pag magpapaseminar po kami sa isang lugar, ang challenge po sa amin ay kung may dadating, ilan ang dadating, yung ganun po magpa-participate, hani po. So, para po sa amin, ang inaano naman namin, para naman po siya ay, kumbaga po, para malabanan naman namin, pag po nakita na namin, yun yung nangyari noong nakaraan na ownership namin, bago uli pong technique uli, gagawa uli po kami ng bago, para po makapagdagdag man laang, kung halimbawa po ilan laang sa ganitong araw, noong nakaraan, gagawa po kami ng paraan, pinag-uusapan po namin ng aming komite, kasama po ang aming mga members, sina Ma'am Seri, kung ano po kaya ang gagawin pa natin para po masigurado natin kung yan po ay 10 para maging 12 man lamang. Yun po ang pinag-uusapan po namin para po maano namin. Dahil po yun po talaga nakaka-challenge sa amin sa seminar, sa mga training, yung pong participant. Kasi po yung iba po hindi nakakadating, iniintindi naman po namin. Pero di syempre po, ano nga din po sa amin, challenge sa amin na paano. Yun po nagiging solusyon namin, yun po kami nag-iisip ng panibago para po madagdagan naman yung dadating sa amin pa seminar. Sige, salamat po sa director po. Sa board naman, previously akala ko parang walang masyadong mga challenges sa board, pero yung palang mga malalaking challenges talaga ay nasa board. Kasi decision making, for example, ay new business ventures. So, makikipag-deal ba tayo or hindi? So, hindi basta-basta tayo mag-decide ng kasi tingnan natin ano yung magiging impact. So, challenge sa amin yun kasi kailangan bago kami mag-decide dun sa isang bagay na yun, dapat may prior knowledge or at least man lang kami, nag-research kami about that. And halimbawa, mga appeals ng mga members o kaya mga letters of request. So, pag ito ba, hindi natin naging negative yung ating decision or ano yung magiging impact dun sa member o kaya sa iba pang mga members na may the same appeals or request. Ano pa ba? Challenges. Lately lang yung isinama ko sa parang working BOD ng part ng technical working group na nag-i-study ng ating new business venture. So, syempre wala naman tayong experience sa business na yun. Pero
isinama ako kasi technical. So, kailangan ng isang technical na tao. So, yun. Ginawa ko yung part ko, hindi lang as member ng technical working group. Nag-aral ako, nagbasa ako ng mga batas natin dito sa Pilipinas. Nag-inquire tayo sa mga businesses na may same nung business na ating pinag-aaralan ng technical working group. Sa akin naman, sir, ay very challenging sa akin ay yung blood chemistry. Kailangan naming pumasok ng 4 a.m. Nung kami ay magpalugaw sa simbang gabi, kailangan namin dumating ng 3 a.m. At yun yung naging challenge sa akin na Gumising po ng maaga. gumising ng maaga at mag-participate ka, gawin mo yung tungkulin mo as an officer. Na nakikita ko ay at talagang hindi lang naman sa officers nangyayari, maging sa management. Talagang sila'y dumadating on time, kaya kailangan kong mas gumising ng mas maaga. So yun yung naging very challenging sa akin dahil syempre tayo ay may pamilya na, tayo ay may mga inaasikaso na sa labas, kaya yung time, pero so far naman ay kinaya namin lahat. Yun ang maganda. Ayun, salamat naman at yung mga challenges po na na-encounter po ninyo ay ating nalampasan. So next po natin, paano po ninyo iniingatan ang tiwala ng mga miyembro? So director daw po muna ang mauna. Para sa akin ay mahalaga yung tiwala ng ating members. Dapat ay hindi masisira. Lalo na pagka tayo ay nasa highest elected position ng ating kooperatiba. So, yung mga concerns nila, kahit minor, yung mga feedback nila, mahalaga sa akin yun. Pinipilit kong iparating sa tamang komite o kung ito man ay sa management, napapag-usapan namin sa board and then ibinababa namin sa management. So mahalagang na-address natin yung mga maliliit na, kahit maliit na concerns or kahit major na concerns kasi para hindi mawala yung tiwala nila sa atin, sa wala tayong pinagtatakpan, kailangang ilabas ang kailangang at iparating sa tamang komite or department. Isa pa ay bilang officer, syempre kailangang makita sa akin yung isang member in good standing, nagpapatronize ng serbisyo, products and services ng ICDEC. So makita sa atin yun para magtiwala sila at magtiwala sa atin, magtiwala sa ICDEC. Maipakilala din nila ang ICDEC sa ibang members pa. So yun ang para sa akin. Salamat po, ma'am. Bali, sa akin naman po, para po hindi mawala yung tiwala ng member sa akin, yung pong pagbibigay ng mga concerns, na pag po, halimbawa po, syempre po kilala po nila ako eh. Kumbaga po, pag naalala po nila, ay ako may sinabing ganito, kaya para namang wala laang. Kaya po lagi din po namin yung parang, kumbaga po pag nakakarating na sa amin din po inuulit pag sa meeting, na ay ano nga po pala yung ganito. Kasi po, syempre po, babalik na naman po kami ay sa ownership ulit po. Makikita ulit po namin sila. Kaya po, yun ulit, parang pabalik pa ulit-ulit lang po na para namang hindi nakapaparating. Kaya po sinisigurado po talaga namin na amin po ding inuulit hanggat hindi po siya nagagawa ng kung batas man po yan o para po hanggang sa ma-implement. Saka lang po kami tumitigil na ay iba yun. Okay na po, na nalaman na po ninyo, na ano na po nila, natanggap na po nila yung concern ninyo at ibayan po tayo i-attend na ng GA at para po marinig din po nila na ay oo nga, nasabi naman pala nila yung ganito nilang concern. Yun po ang akin po laging inaano sa kanila para po kumbagay sa halip po na kumbagay yung hindi na sila magsalita, mas makapag-inganyo din po sila. Hindi lang po tayo mga officer nang iinggan yung madami pang sumali.
mismong sila po, sa kanila na din po manggaling na, ay sige, sasali tayo. Padami po. Papalaguin pa rin po natin. Patuloy ang ICDEC. May idadagdag ka po. Sabi nga ni ano ay yung magkikita at magkikita uli ano. Kasi marami tayong mga pop activities tayo, makikita at makikita mo rin yung mga pag wala tayong ginagawang solution dun sa mga minor na Concerns, concerns nila ay anong aasahan nilang ano sa atin na wala naman palang ginagawa. Hindi naman nakakarating sa management yung mga concerns. So, hindi magkikita tayo. May general assembly, may mga seminars, meron tayong mga community Activities po. activities. So, kailangan talagang Ma-address po yun. Kahit maliit na bagay na. Sige po, ma'am. Sa akin naman po, sir, ay para hindi mawala yung tiwala sa akin ng kapwa ko members, ipinakikita ko sa kanila na ang product ni ICDEC, katulad ng rules, ipakita ko na nagbabayad ako sa tamang oras. At patuloy akong nakikipag-usap sa kanila para sabihin ko kung ano ang improvement ni ICDEC, paano ka maging members, ano ang magiging benepisyo kapag ikaw ay nag-members. So yun yung mga nakikita ko na para hindi mawala sa iyong tiwala, yung katapatan mo sa kooperatiba, kinaaniban mo. Yun lang po. Sige po. So next naman po natin, lalo-lalo na po at nalalapit na po yung General Assembly natin. So ito po ay hihingi po kami ng mga mensahe po ninyo para po dun sa mga gustong maging officer o official in the future o sa hinaharap po. Sino po ang ating unahin para makapagbigay po ng mensahe? Si Ma'am Marie Chris. Ito na po. Bilang member po, ang unang-una ko pong gustong sabihin ay halina po, mag-member pa. Yung hindi pa-member, mag-member na. Doon naman po sa mga member na, patuloy po nating tangkilikin ang ating pong mga serbisyo ng ICDEC. Patuloy po tayo maging mix. At patuloy po tayong magyayapa ng mga alam po natin na magiging mabuting membro din katulad po natin. Yun lamang po. Sa mga gusto pong maging official, ma'am, baka Sa may mga gusto ko gusto pong... po maging officers na katulad po namin, kung gusto nyo maging incumbent, ito po ang sinasabi ko, maging responsable po tayo, maging tapat sa ating pong tungkulin, sa ating pong mga responsibilidad na iniatang sa atin, dahil ito naman po ay ating, hindi naman po ito pinilit sa atin, ito po ay ating tinanggap ng bukas sa kalooban. Kaya po para sa akin, ang sasabi ko lamang po, maging responsable tayong opisyal ng ating kooperatiba. Salamat po, Director. So dun sa mga hindi pa member ng ICDEC, wag na po kayo magpahuli. Doon naman sa mga gustong maging officers, makipag-ugnayan po sa tanggapan ng ICDEC, o kaya po ay mag-antabay sa ating mga post po sa official na Facebook page ng ICDEC. Alamin niyo po yung mga qualifications. Ma-meet nyo lang po yung mga qualifications na minimum lang naman po yung sineset na qualifications ni ICDEC, po. And then, maging maging involved po sa paglago ng cooperative, as officer. Marami po tayong komite na nangangailangan po ng inyong mga paglilingkod, minimum na qualifications lang naman po. Ang mahalaga po dito ay para po sa akin na nagsimula po sa isang komite hanggang sa marating po ang board. Ang mahalaga po ay time. Kung meron po tayong panahon, para sa meeting, para sa training, hindi na po yung mga hindi mo alam yung ganito, hindi ko alam patakbuhin yung ganito. Kasi po, tutulungan na po tayo ni ICDEC doon na bibigyan po tayo ng mga proper training, seminars para po mapaunlad yung ating kaalaman. At ang hinihingi lang po na balik naman ni ICDEC, yung pong inyong natutunan, yung pong ating kaunting kaalaman, at yung pong ating panahon ay maipaglingkod din po natin para sa ating cooperative.
Salamat po. Yun, maraming salamat po, ma'am. Ang masasabi ko lang sa mga miyembro na gustong maging makiisa sa paglago ng ating kooperatiba, halina po kayo at magtanong po kayo sa cooperative, sa ating pong management, kung ano po yung mga qualification. Dahil napakasarap po na ikaw bilang miyembro ay maging officers at nakiisa sa paglago ng ating kooperatiba. Yun lang po. Sige po. So, ang next po nating katanungan, bakit po mahalaga ang papel ng isang opisyal para sa tagumpay ng kooperatiba? So, kanina po ay nababanggit po ninyo ni Ma'am Eileen na mahalaga po yung gampanin ng opisyal. So, papaano po nila iyon, yung papel po nila, yung role po nila, nakakapekto sa tagumpay po ng kooperatiba? Para si Director po gusto kong sumakad agad. Sa board kasi ay nagsiset tayo ng targets, nagsiset tayo ng mga policies, mga directions, ano. So, mahalaga itong mga ito sa paglago ng ating cooperative. Or one wrong decision ay the otherwise naman, baka hindi maging maganda para sa cooperative. So, yun, dapat ano tayo, cooperative may part yung management, may part yung member, at may part yung officers. So, kami naman, hindi naman kami nagkukulang o wala namang kaming hinahangad na masama para sa ICDEC. Ang gusto lang namin ay mapalago talaga si ICDEC. So, hanggat kaya namin o hanggat nandito kami, magtitiwala kayo, ay di gagawin namin yung part namin, gagawin ni management yung part nila. So, sana yung mga members din naman, gawin din po ninyo yung inyong part. Since na tayo po ay nangiinganyo doon sa mga miyembro po natin na gustong maging opisyal o officer ng cooperative, baka meron po kayong mga tips na ibibigay po sa kanila para maging mas active at involved po sila dito sa ating cooperative. Sa akin naman po, para po patuloy na maging aktibo ang mga member, ay sana po ay umattend sa mga seminars. Kasi po diyan po talaga ay para po ma-update po tayong lahat, hindi lang po staff, hindi lang po officers. Sana po yung lahat po ng member, mga kamay-ari ni ICDEC, ay uma-attend. Ugaliin po natin umattend, lalo na po yung GA. Dahil po nandiyan po yung mga updates ng ating kooperatiba. Ano na po ba nangyayari? Nasaan na po baga tayo? Para po naman maano ninyo na tayo po yung road to billionaire na ay. Kaya po talagang kumbaga, pag hindi po kayo yung titingin sa mga attend, yan nga po, yung makikiisa sa ating pong mga activities, yung pong mga ganayan, ay hindi po tayo magiging, para po hindi tayo updated ay. Sana po ay, kung noon po ay kayo ay uma-attend ng isang beses, umattend pa po kayo na ilan pa pong mga seminars, kasi po diyan po ay amin pong sinasabi, ultimo po ng management, ang mga kaganapan sa ating pong kooperatiba. Salamat po, Director. Para sa lahat ng members ng ating co-op, maging active members po tayo. Ito po ay isang responsibilidad natin na bilang kamay-ari ng ating kooperatiba. Tayo po ay umantabay sa ating Facebook page o kaya po ay sa ating pong website. May website na po ang ating ICDEC. Mag-antabay po tayo ng mga balita. Umattend po tayo ng ating General Assembly. Ito naman po isang beses lamang sa isang taon. Maging member in good standing po. Yun po ay panatilihin po natin na tayo po ay member in good standing sa pamamagitan po ng pagdalo ng mga General Assembly, ng mga trainings, seminars, at ang patronize po ng ating mga products and services. Tunay ngang ang tamang liderato ang susi sa tagumpay ng isang samahan, tulad ng ICDEC. Mga members po ng ICDEC, huwag po natin kalimutan i-follow ang mga social media accounts ng ICDEC na makikita po natin sa caption.
para mas maging updated po tayo sa mga nagaganap po sa inyong kooperatiba. Once again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Goods. Relax na.